dating supporter ng Marcos Jr. na umasa sa unit team na baguhin or bangon ng Pilipinas hanggang sa ako ay nagising sa katotohanan. Actually, during campaign pa lang, nakita ko na ang talagang pagiging ahas ni Liza Tanas. Bakit ka mo? Noong April 2022, nung ako ay napunta sa campaign na parang katulad dito, no? Nakita ko na yung hindi magandang pangitain, kaya minessage ko siya kasi personally, nagte-text kami, sabi ko sa kanya, Hitad. Hindi ka matawag yung pangalan. Sabi ko sa kanya, Hitad, ngayon pa lang napapaligiran ka na ng ahas. Hindi ko akalain siya pala yung ahas. So hanggang sa nag-expose na po tayo, nag-expose ng kanilang mga kasinungalingan. So ano ang reward ni Maharlika? Kaso! 4 cases na final sa Los Angeles, California. Civil cases. 4 po, ginagastos ng gobyerno ng Marcos ang pera ng bawat OFW, bawat Pilipino para gipitin si Maharlika, para gurgurin ako dahil galit na galit sa ating isinisiwalat na katotohanan, lahat ng katiwalian, magsimula sa smuggling, kidnapping, look at now, ginawa kay Pangulong Duterte, Turkey extraction na ayaw i-report ng mainstream media, 2 minor de edad ang pinacilitate ng Marcos Jr., Liza Tanas, former DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. at kanyang asawa para pinalabas na legal extraction, pero it was illegal extraction ang ginawa sa 2 minor de edad sa Turkey, at yan po ay available na yan sa mga social media, yung issue na yan for 2 years na, and finally yung biktima, mother, distressed mother ay lumabas na. Palakpakan po natin si Maharlika! Ayan na si Maharlika. Grabe, sobrang laki ng pagmamahal sa bayan at kay Pangulong Duterte. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas! Meron bang mga Ilocano dito? Yes! Siyempre, ang ating mga palanggang Bisaya, Ilocos, Cebuano, taga Mindanao, Visayas! Please share my live. Thank you. Maraming salamat po. Kami ay lumipad sa Himpapawid para durugin ang mga kalaban ng bayan, ang Marcos administration. May taga-Amerika po bang dumayo dito? Woo! Thank you very much. Mga kababayan, grabe, first time no magsalita sa ganito karaming crowd. Madalas kasi nasa kusina lang ako, nasa isang sulok lang ng bahay, but now, ramdam ko yung Nakataba ng inyong puso ang mga kapwa kong OFW na nanggaling sa ibang bansa para mapakita. Si Michael King wala pong nag-live sa... Okay, sabay ka na, ma'am. po tayo I love you, minagda mga para sa ating nag-live na mga friends sa ICC. Alright, so I want to address the first part of my speech directly to the ICC because I know they are watching. I stand before you today to challenge the very principles that ICC claims to uphold its mission and vision, and to question the integrity Please share of po. its Thank you. actions. Thank you, Madam Olivia. Thank you. The ICC states that its mission is to investigate, prosecute, and try individuals accused of the most serious crimes, Yan po si Maharlika. genocide, Wala na crimes si Alvin against Al talaga. humanity, war crimes, and aggression. But I ask, does this mission not require due process? In the case of President Rodrigo Roa Duterte, we have witnessed a direct violation of that principle. The legal extraction of any individual, especially a head of state,
must go through the proper local judicial process. Shout out from Hong Kong Even po. the ICC Shout out itself po, Ma'am Gemma. acknowledges that it does not replace national courts, but only intervenes when a state is unwilling or unable to prosecute. Hoy, di na jud pwede So ha, why kamo was lingkod na President jud ko. Duterte taken As in, without wala ko'y going mahimo. through the legal Kay process daghan man na sa akong in likod. the Philippines? Di na na ako makuhan Why kay did the Marcos administration Di jud pwede kay allow daghan to kaayo. forcibly remove him by passing the very system of justice that ICC claims to respect? Now, let's examine the ICC's vision and mission that supposedly ensures that the most serious crime do not go unpunished. I think he's also Then doing I ask a you, video. Kalma lang ha. should the abduction of President Duterte, orchestrated by the Marcos administration, not also be punished? Yes. Was this not an act of kidnapping, Yes. right? Yes. Executed under the pretense of justice, but carried out with impunity, right? Justice is delivered Please share. impartially Thank you. and effectively. Di na Was na ako justice mabasa inyong impartial inyong when the mga Marcos message. administration conspired Then di ko makatindog with the, kay daghang tao sa likod. ICC to take President Duterte without Huwag po due kayong process. maing, sir. Parang Was maintindihan justice natin. effective when an individual was forcibly removed without facing proper legal proceedings within his country? Nations work together to uphold international criminal law. But how can the ICC claim this when the entire world, and especially the Filipino people, saw how this so-called legal extraction? Legal extraction was nothing more than an abduction, a kidnapping that ignored Philippine sovereignty. Thank you, Ma'am Beth. How can international law be upheld when it is manipulated by political interest, allowing the Marcos administration to use the ICC as a tool for its own agenda? If the ICC truly stands for justice, then it must answer these questions. It cannot claim to be the guardian of the rule of law while violating its own principles. Justice is not selective. It is not dictated by those in power. Justice must be blind, fair, and grounded in due process. So, I ask ICC, I hope you are here, guys. Have you truly delivered justice impartially and effectively? Or have you allowed yourselves to be used as a weapon for political persecution by the Marcos administration? Yes, sir. Si Marley The ka na. world is watching, the Wala na Filipino ka. people are watching, and history will judge. Wala na sila ka-live. Kaya shutdown na ilang mga account. Pati ang SMNI. Wala na pod. Mismo ang Si ating Marley ka, maupod. presidente, Ang kang Alvin, ang maupod. Marcos Jr. administration ay ipinagkanulo ang ating Pangulong Duterte. Dili ko mag-shoutout ha. Maminaw ta ni Marley ka. Maminaw ta. Nagbigay ng mapayapang airport for 6 years. Tinapos ang tanimbala, mga extortion sa airport. Natakot yung mga negosyanteng tuliin dahil sila ay mga tax evaders. Binigyan ng 10 days, I believe 24 hours lang, ay nagbayad si Lucio Tan ng multi-billions na taxes na naibalik sa mamamayang Pilipino. Nagpapasalamat po ako dahil ang nangyari kay Pangulong Duterte, although masakit sa kanyang pamilya, ito ay divine intervention para sa lahat ng mga Pilipino all over the world. Dahil kayo ngayon, sa buong Europa ay nandito para ipakita ang pagmamahal not only for President Duterte, but sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kayo ay gising. Kayo ay nagmamahal sa bayan at hindi kayo bulag. Na nakikita na ninyo na ang presidente natin ay authenticated cocaine
Philippines, si Ferdinand Marcos Jr. is authenticated cocaine addict. Why? I got the video authenticated in California. Ayulan na budol! Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan kanina sa vlog natin, meron ba kayong mga Oh my God. posters? Hala, may warning ako guys. Nagka-warning yung account ko bigla. Nagka-warning yung account ko bigla. Dapat meron tayo nun. So anyway, Hala, baka mga mapatay. kababayan, sa hindi po nakakilala sa akin, ako po si Maharlika, dating supporter ng Marcos administration, nabudol, umasa sa unit team. Yes! Nanalo si Marcos Jr. nung, well, questionable pa ang kanyang pagkapanalo dahil merong, expose si Atty. Glenn Chong na dinaya nila yung 2022 election, so questionable pa yan. It's sad lang kasi yung mga media ay hindi yan inuulat. May mga media ba dito? Mga bias media? Mga local vloggers! Guys, sana iulat nyo yung tama sa Pilipinas. Sana iulat nyo yung pagiging authenticated na bangag ni Marcos. Nahawak ko yung authentication actually, yung letter. But anyway, ako po ay dating supporter ng Marcos Jr. na umasa sa unit team na baguhin or bangon ng Pilipinas hanggang sa ako ay nagising sa katotohanan. Actually, during campaign pa lang, nakita ko na ang talagang pagiging ahas ni Liza Tanas. Bakit ka mo, noong April 2022, nung ako ay napunta sa campaign na parang katulad dito, no? Nakita ko na yung hindi magandang pangitain, kaya minessage ko siya kasi personally, nagte-text kami, sabi ko sa kanya, Hitad. Hindi ka matawag yung pangalan. Sabi ko sa kanya, Hitad, ngayon pa lang napapaligiran ka na ng ahas. Hindi ko akalain siya pala yung ahas. So hanggang sa nag-expose na po tayo, nag-expose ng kanilang mga kasinungalingan. So ano ang reward ni Maharlika? Kaso! 4 cases na final sa Los Angeles, California. Civil cases. 4 po, ginagastos ng gobyernong Marcos ang pera ng bawat OFW, bawat Pilipino para gipitin si Maharlika, para gurgurin ako dahil galit na galit sa ating isinisiwalat na katotohanan, lahat ng katiwalian, magsimula sa smuggling, kidnapping, look at now, ginawa kay Pangulong Duterte, Turkey extraction na ayaw i-report ng mainstream media, 2 minor de edad ang pinacilitate ng Marcos Jr., Liza Tanas, former DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. at kanyang asawa para pinalabas na legal extraction, pero it was illegal extraction ang ginawa sa 2 minor de edad sa Turkey, at yan po ay available na yan sa mga social media, yung issue na yan for 2 years na, and finally yung biktima, mother, distressed mother ay lumabas na. Kaya po sabi ko sa aking mga vlog, hanggang sa huling patak ng dugo ko, lalabanan natin ang mga sindikato. Nandiyan na yata ang ating Vice President. Mga palangga! Duterte! 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 Ay, akala ko si Inday. Okay, tuloy na natin mga palangga. So, gusto ko lang kayong pasalamatan, Senator Robin Padilla. So, gusto ko lang pasalamatan kayong lahat dahil nung ako ay nag-expose, akala ko nag-iisa lang ako. Hindi ako sumuko. Ang sabi ko nga sa inyo, mga jutang ginina, gumising na kayo! At now, andito tayong lahat, hindi lang sa Netherlands, kagabi sa Vancouver, Canada, buong mundo gumising at nakita ninyo sa Marcos administration na hindi kayo sang-ayon sa ginawa kay Pangulong Duterte
Duterte at hindi kayo sang-ayon sa lahat ng kanilang korupsyon, kapulasugan at lahat ng may censorship pa dito, sorry I'm just being me. Alright, walang sugarcoating. Magganon pa man, lahat naman kayo halos nanonood ng ating vlog, no? Pero gusto ko lang po bigyan ng emphasize, mahal pala makipaglaban sa katotohanan. True. Imagine nyo, isang ordinaryong maharlika na lumaki sa isang payak na pamumuhay, umaakyat lang ako sa puno nun eh. Tapos gusto akong gurgurin ng isang nakapangyarihang berdugo. Bakit? I love you too, darling. Thank you so much. So, gusto ko lang po bigyan kayo sa pahuling salita, huwag po kayo matakot. Dahil isa lang ang buhay natin. Kung mahal nyo yung bayan nyo, mahal nyo yung inyong mga anak, yung mga kinabukasan nila, huwag tayong sumuko sa pakikipaglaban. Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na kapag congressman, mayor, natatakot tayo na gano'n eh. Kasi sinisindak tayo. Pero ngayon po nakikita ko, ang tatapang nyong lahat! Dahil yan ang tunay na Pilipino. Maging matapang. Bakit naman tayo matatakot sa mga adiktos? Na sumisira ng kinabukasan ng bayan. Imagine nyo isang maharlika, 4 na kaso. Sinong gumastos? Dalawang designers ang nagkaso sa akin. Yung isa, dati ko pang tinulungan. Thank God, case dismissed with prejudice. 3 cases, I'm still fighting. Alam nyo, bago pa ito ginawa kay Pangulong Duterte, itong extraction, kay Inday Sara, impeachment, naipulgar na natin to 2023. Ang unang biktima talaga dito, well, ako yata mas nauna akong kinasuhan kaysa kay Vice President Sara Duterte. But anyway, eto yung kanilang O-plan. Eliminate the enemies. Ang tawag Paano nila sa maging atin, fake news? na Naka-live video at ito. gusto lang natin magkaroon ng magandang buhay ang ating bayan. Walang sa Pilipinas edit. ay mga enemies. Paano maging enemies itong mga OFW na nagsusumikap dito, naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, kaysa sa mga nakaupo sa Malacanang na walang ginagawa kundi ang suminghot. Jotang sininailaban ng Pilipinas! Bring PRRD home! Huwag tayong sumuko! Huwag tayong matakot sa mga dictus! Mahalin natin ang Pilipinas, ipaglaban natin ang ating Vice President at Pangulong Duterte at lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan. Thank you very much.